Good evening, coach at everyone. So, i-record po natin yung ano na to, yung magiging meeting natin or discussion. It is because pwede po natin itong mapasa din sa mga newbie na magsisimula din sa trading para at least magka-idea na sila kung ano yung gagawin nila exactly dito sa trading o dito sa industry na to. So, first and foremost, ang topic po natin is all about wait lang, nakalimutan ko. It's all about chart basics. No, yung mga first time, yung mga may idea na, I know na alam nyo na to, pero ibigay natin ngayon yung time para sa mga bagong aspiring trader pa lang, which is yung mga nagsisimula pa lang. So bibigyan natin sila ng time and then effort na kumbaga mabigyan sila ng idea and then the same time mag-guide sila kung ano yung dapat na gawin nila pag once na pumasok sila dito sa trading. So and then yung MT5 navigation. So ano ang chart basics? Wait lang, mag-share screen lang ako guys. Ah, clear naman audio ko, di ba? Clear. Rinig ba rinig? Malakas, malakas. Salamat Sir Justin. Ayan, nakikita nyo yung screen ko. Nakikita na ba yung screen? Please type in yes kung nakikita nyo na yung screen. Ay, so, ano ko lang dito. Wait lang. Nababaliw na yung ano. Yan. So, goods, all goods, all goods. So, nakikita na. So, ang pag-uusapan natin ngayon is all about, kasi matagal-tagal din na hindi tayo nakapag-zoom guys eh. Kaya i-ano natin, sulitin natin yung time na to. Chart basics. So, ako, kahit nasabihin na meron na tayong knowledge when it comes sa mga ganitong klase ng ano, topic, pero binabalik-balikan ko pa rin to. Why? Kasi ang trading career ninyo is mag-uumpisa sa chart basics, no? Kung hindi ninyo alam o hindi ninyo master yung chart, so paano kayo magti-trade? Paano kayo magkakandak ng analysis? So on and so forth. So kailangan talaga natin pag-aralan yung chart basics. So ang chart basics na tinatawag is yung mga function ng trading view. Okay? So, sa mga nagtitrade ng direct trading view, ako nag-switch na ako dito sa mismong direct, sa mismong trading view, it is because andito na rin lahat ng volatility. Kasi last time, hindi pa natin na access sa mismong trading view yung volatility, kaya doon tayo sa direct. Pero yung nakita ko kasing ano guys, nakita kong problem doon sa direct na trading view, masyado siyang lag. And then delay siya. Okay? So, pag once na iniwan mo yung market, okay, and then pag bumalik ka, hindi na naglo-loading yung price, okay? So kailangan mo pang i-refresh. Di katulad ng mismong trading view na kahit iwan mo siya, pagbalik mo, real time pa rin yung galaw ng price. And then isa rin sa nakita ko doon, kailangan mo pang i-save yung mga ginuhit mo or yung mga ginawa mo doon sa technical analysis mo para lang masave doon sa trading view ng Direb. Dito kasi sa trading view mismo na official is hindi mo na kailangan pang i-save. No, kahit sabihin natin iwan mo lang diyan, then i-exit mo yung trading view, pagbalik mo, ganun pa rin yung magiging um, input po ng inyong trading view. Okay? At yung isa pa doon, sa nakita kong problem din sa ano, masyado talaga siyang delay, no? So hindi halos nakakasabay yung ano. And then dito kasi isa rin sa mga cons din ng ano, hindi ka makakapag-save dito pag once na hindi ka premium. Okay? So kung hindi premium yung account mo sa TradingView, hindi ka makakapag-save. Ang good thing kasi kahit hindi mo siya i-save, pwede mo na siyang ma-search. Okay? So kung manotice nyo yung TradingView ko, andito na lahat ng mga kailangan kong volatility. Okay? So, pag once na nag-select ka dyan ng isa, so, automatic, lilipat yung ano ninyo, dashboard. And then, pag once na bumalik ka na naman ulit dito, magtitiigan ng iba, yan. So, mas mabilis yung access dito at yung loading talaga mabilis.
Okay? So, sino bang gumagamit dito ng TradingView na official pag once na nagte-technical analysis? Please type in yes kung naggumagamit kayo. Sino ang mga gumagamit? Or andun pa rin kayo sa Direb? Ayun. So, si Sir Vlad and si Mama Bin, yun, mga gumagamit ng TradingView. Yun lang yung nanotice ko. Pero depende pa rin sa inyo kung gagamitin yung Direb, pwede naman din. Pero ako is most likely dito na. Kasi ang kagandahan kasi dito, madaming indicator na pwede nyo gawin. Kung anong gusto nyo indicator, pwede nyo ma-search dito. Doon kasi sa Direb, limited lang yung mga indicators na pwede natin gamitin. Pero dito sa official trading view, marami ng mga indicators. Mamaya, i-discuss natin yan isa-isa. So, first and foremost, pag once na pupunta kayo ng trading view, sa mga first timer, i-type nyo lang sa Chrome ninyo yung trading view. Okay? Pag-click ninyo ng enter, automatic, makikita nyo tong, ano na to, website. No? So, trading view. So, i-click nyo lang siya. Yan. Pag-click ninyo, ganito po yung una ninyong makikita. Okay? Wait lang. Hide ko lang tong... Ayan. So, ito po yung una ninyong makikita. Sa kung naka-PC kayo o laptop, ito po yung una. Pero sa cellphone, ganito din. So, ito po yung kanyang homepage. Yan. So, yan po siya. So, meron din dito mga community ideas, mga topics din, no? So, pwede kayong matuto din dito if ever. No, pwede nyo pag-aralan. So, ang gagawin ninyo para ma-access ninyo yung chart, i-click po ninyo itong products or pwede po, i-point nyo lang yung mouse nyo kung naka-PC kayo, point nyo lang sa products. Then, i-choose nyo po yung super chart. Pag-click nyo yung super chart, dito na po kayo madadirect sa mismong trading view, okay? Kung saan mag-a-analyze pag once na maghahanap ka ng trade. So, kung makikita nyo sa taas, meron siyang mga icons. Ayan, kung makikita ninyo, meron tayong indicators, may alert, replay. So dito sa gitna, dito yung ano natin, search button. Kung gusto niyo mag-search ng ibang ano, pwede niyo i-click diyan. So maghahanap kayo ng example, iti-trade ninyo. First, kung all, dito makikita nyo na lahat ng mga products na meron or yung tradable or pwede siyang ETA sa trading view ng mga instrument. So kung specific yung hinahanap ninyo, let's say for example, naghahanap ako ng specific instrument sa stocks. So i-click nyo lang yung stocks para ma-filter niya yung mga instrument doon. So ayan yung mga stocks natin. So makikita nyo yan, hanapin nyo lang kung ano yung stocks na gusto nyo i-trade or ETA. So, yan po yung ano. So, let's say for example, gusto kong mag-trade ng futures. So, click nyo yung futures. Then, dito na yung mga instrument na which is mga futures instrument. Yan. So, pwede nyo po siyang i-click. And then, let's say for example, Forex naman. So, kumbaga, naka-ano na siya, naka separate na each and every instrument, guys. So kung forex naman, so kung forex trader ka o dito ka, click mo lang yung forex para makita mo yung mga instrument sa forex. Kung crypto trader ka, so yan, click mo lang yung crypto. Kung indices, which is kung direct trader ka, sa indices mo hanapin yung VIX or volatility and then yung steep index. So halos lahat nandito na sa indices natin kahit na yung mga crash and boom, meron na ring jump indices. So halos lahat na no pwede nyo nang makita dito. So ang gagawin nyo lang, i-search nyo lang. Pag click nyo ng indices, search nyo lang. Example, volatility. Hanapin natin volatility. I-type nyo lang volatility and then lalabas na dito. Yan. So lalabas na dito yung mga volatility. Yan. So, mali ba? Yan. So lalabas na dito yung mga volatility. Kung manotice ninyo, dito sila. Okay? So, pwede nyo po siyang i-click lang. Pag clinic nyo po yan, ang mangyayari, ganito po yung mangyayari yan. So, pag na-click nyo siya, masisave po siya sa all. Pag click nyo ng all, makikita mo na dyan lahat ng volatility na clinic mo. Basta volatility lang. Pag hinaluan mo ng forex or commodities, makikita nyo rin dito siya. So, kung manotice nyo dito, meron akong Euro, USD, GPY, XAU.
So nahalo siya dito. So pwede nyo pong gawin yun. Okay? And ang kagandahan kasi masisave na siya. Kahit na hindi mo na siya kailangang i-save dito, pwede mo na siyang matiin. Pagbalik mo, kinabukasan, pwede mo na siyang makita dito sa mismong search button. Okay? So yan po yung access ng search bar. So next po natin, dun sa search bar, meron pong ditong nakikita kayo na numbers, which is merong 3, 5, 15, 30, 1 hour, 4H, at D. So ang tawag naman po dito is time frame. Okay, ito po yung time frame ano natin, icon. Okay, so dito pwede kang mag-switch. So kung let's say for example, gusto mo makita yung market ng 1 hour, i-click mo yung 1 hour. Gusto mo makita yung market ng 4 hours, i-click mo yung 4, no? Kung gusto mo makita yung daily, click mo yung daily. Ayan, so mag-iiba yung time frame po. Okay, so based dun sa ginagamit ninyong kung ano mang strategy yung ginagamit ninyo, pwede po ninyo ditong i-customize, no? So let's say for example, yung time frame ko lang is 1 hour, 15 minutes, and 5 minutes. So pwede po ninyo i-customize na yun lang yung makita nyo dito. So, paano siya i-customize? Click nyo lang po itong down arrow na to, and then makikita nyo na dito from ticks to seconds to minute to hour and to weeks and even yung monthly. So may range din na kasama, no? So let's say for example, nakita nyo yung ano na to, star button, di ba? So pag once na gusto ninyong tanggalin yung ibang ano diyan, let's say for example, tatanggalin ko yung 30, tatanggalin ko yung 15, tatanggalin ko yung 3, tatanggalin ko yung 4. So, yung ano ko lang, i-remain is 5, 1 hour, and 1 day. So, pag nakita nyo siya o na-uncheck nyo na yung star, makita nyo, tatlo na lang yung magiging, ano ninyo, time frame. Okay? So, dyan po, pwede po ninyo siyang ma-edit. So, kung gusto nyo man madaming time frame, pwede nyo i-highlight yung stars lahat dun sa left side niya. Okay? And then, after nun, ng ano na to, ng option na to, meron ang kasunod niya is yung candles. So dito sa candles, pag clinic niyo yung candles, pwede po kayo pumili dito ng type of candles na gusto ninyo para sa inyong chart. Okay. So, yung pinaka-default is yung tinatawag na candles. Yan yung pinaka-default. Ito po siya. Pero pag once na pinalitan nyo siya ng bar, so makikita nyo, nag-change siya. Okay? So pag binalik nyo sa candle, babalik siya. So let's say for example, hollow candles. Oh. Pwede mo siyang palitan, volume candles, pero hindi to pwede kasi pang premium siya. So pwede mo siyang palitan ng Hikin Ashi, ayan. So depende po sa type of, kumbaga, yung ano ninyo, ang hiyang ninyo na market. So dito nyo po siya mababago. Yan, makikita nyo nagbabago-bago yung itsura niya. So madami po kayong option na pwedeng piliin pag once na gusto ninyong i-customize yung chart ninyo. So tayo specifically, ginagamit natin yung regular candle and then yung Hikin Ashi. Okay, so itong regular candle and then yung Hikin Ashi, ito po yung basic na ginagamit natin dito sa community. No? So sa inyo rin po yan, kayo rin makakapag-decide kung ang gagamitin ninyo is or hiyang kayo sa Hikinashi or hiyang kayo sa regular candle. Hindi ibig sabihin na regular candle yung pinapakita ko is lahat is magre-regular candle. May mga trader na gusto is Hikinashi. Okay? May ibang trader na gusto is hollow. May ibang trader na gusto is stick. May ibang trader na gusto is candlestick. So, depende po yun sa perception natin as a trader, okay? So, yan po dito nyo po maka-customize. And then, sunod po doon is yung indicator. Dito sa indicator, pag clinic nyo siya, marami na po kayong makikita mga indicator pag scroll ninyo. Pero kung specific yung hinahanap ninyo, pwede mo po siyang i-search. So, dito sa my script, ito yung magkikreate. Kung gusto mo mag-create ng ano, ng indicator, pwede kang mag-create dito sa my script. So itong purchase naman is, kumbaga, bumili ka ng indicator kasi dito sa TradingView guys, is meron ding mga binebentang indicator na pwede nating i-purchase, no? So dito po yan dito nyo yan, pag once na may na-purchase kayo, dito nyo makikita yan. So technicals naman, so ito yung mga normal na ginagamit sa technical analysis. Ayan.
no? So mga moving averages, meron po tayong mga um, volume profile, Fibonacci, yan. So Bollinger Band, no? Ichimoku clouds, madami po. Basta pagdating sa technical, yan po yung mismong ginagamit. Kasi yan po yung tinatawag na mga um, trend ng mga indicator. Okay? So ang fundamentals naman, so dito is kumbaga ang ibig sabihin ng fundamentals is kumbaga kung when it comes sa may mga news, kung may mga indicator kayo doon, pwede dito nyo po siya makikita. So, edit picks, ito yung mga free. Okay? Mga nag mga editors na nagbigay ng mga free na mga indicator. Okay, so dito nyo po siya makikita, no? So mga nag-develop ng free, pinigay ng free lang sa TradingView, dito nyo po makikita yung mga indicator na yon. Then may mga tops rin tayo, yung mga ginagamit, no, top. Then may mga trending din tayo kung ano yung trending na ano ngayon na indicator, then store. Dito sa store dito, makikita nyo may mga ano yan, may mga value, no? So, pag once na clinic mo yung store, makikita mo yung kung magkano yung mga indicators. Meron dito tig $4 lang, merong $199, no? So, depende po yun sa inyo. Pag once na gusto ninyo mag-avail, so dito nyo po siya makikita. So, itong option na to, wala to sa direct. Okay? So, dito lang yan sa mismong indicator natin. So dito naman dito sa three lines parang save button siya. So dito makikita ninyo may save indicator template, mayroong open template, mga ganun. Yung alert naman di na halos to ginagamit. Yung replay pag once na meron kang or naka-premium ka, pwede ka mag forward testing, no? Sa chart, pwede mong kunin or i-as if na mawala muna tong mga or kumbaga yung buong trend na to pwede mong i-as if na mawala siya, no? Pwede siyang ma-replay, no? And then mag-forward test ka gamit yung replay. Pero sa mga naka-premium lang po ito. Okay? So next, tanggalin ko to. So dito naman, ito yung mga instrument. Kung example, naka-premium kayo dito, pag linik nyo itong araw na to, may mga nakikita kayo ditong make a copy, yan, auto save. Pero kung hindi ka kasi hindi ka premium, dalawang pair lang yung pwede mong i-save. Pero kung naka-premium ka, so most likely, madami-dami din yung pwede mong i-save dyan. So dito naman, quick search. So kung anong tool function yung gusto mo, pwede mo siya agad. Kung hindi mo, example, hindi mo siya nakikita dito, pwede mo siyang i-search. Okay? Para mabilis. So dito naman, ito yung settings mismo ng natin, trading view. Kung manotice nyo dito, yan, meron tayong symbols, kung anong kulay ng candles nyo, dito nyo pwedeng i-edit. Yun yung status line natin, di rin natin to ginagamit. And then yung canvas. So dito, yung canvas is yung background natin, guys. So dyan nyo siya pwedeng ma-edit, no? Then sa mga events, yan, kung gusto ninyong i-open yung events break, pwede nyo gawin yon, no? So, pwede ninyong gawin na i-separate yung araw-araw sa, pwede nyo i-separate yung araw-araw. Like for example, ito. Ang line na to, representation ng mula dito hanggang dito, ito yung time na merong or ito yung time nung linggo. So, mula dito, nag-open siya dito, nag-close siya dito. Ito yung time frame o gap nung linggo na trend. Okay? So, yan po yung nakikita ninyo. So, yan po is event break. So, doon nyo po yan makikita sa settings. So, meron din tayong take snapshot. So, kumbaga, parang screenshot po to. Ito naman is full screen. So, pag clinic nyo siya, magpo-full screen po yung inyong chart. Yun nga lang. Yan. Magpo-full screen po yung chart ninyo pag clinic nyo. So, ito naman, Trade Your Broker. Actually, paper trading pa lang naman din yung available dito. Wala pa kasing direb eh. Kung may direb na dito, pwede na ninyong gawin na dito na lang kayo mag-trade sa mismong trading view.
Kung meron man. So, try natin direct. Ayun, meron na pala. So, i-connect. Pwede na pala din mangyari na pwede kayong mag-trade o i-connect ninyo yung direct account ninyo dito sa mismong trading view. Ayan, no? So, ayan. So, dito naman sa gilid, ito yung mga watchlist. Kung i-click mo yan, pwede mong ilipat dito yung sa watchlist mo. Pwede mong dito na lang tingnan yung ano. Pero para sa akin is masyado siyang sagabal. So, ito naman yung alerts. Yan. So, ito naman is yung all about sa yan, yung indicators na nakalist ninyo. So, ako dalawa yung indicator na nalagay ko dyan. Then dito may mga group din na kumbaga forum. Dito makikita nyo may mga forum tayo dito. So, dito sa baba, yan. So, actually hindi naman natin ginagamit dito. Dito tayo sa kabila. So, dito naman yung mga object, guys. Okay, so ito yung mga object. So, pag sinabing object, ito yung pwede ninyong tools na magamit dito sa trading view. So, let's say for example, pag clinic nyo itong line, ito makikita ninyo, pinakauna. Ito naman sa cursor. Okay, ito pinakauna tayo. Dito sa cursor, pag clinic nyo yung arrow, meron kayong makikita na cross, meron kayong dot na makikita arrow, demonstration, magic, eraser. So, pag once na clinic, example ninyo yung demonstration, magbabago yung pointers ng mouse ninyo o yung cursor ng mouse ninyo. Okay? So, pag clinic nyo naman yung arrow, magbabago ulit siya. So, magiging arrow siya. Pag clinic mo naman yung dot, so magiging dot siya. So, dito pwede kayong makapag-customize. Okay? So, kung plus naman ito, nakikita nyo, nagiging plus, naging cross siya. So, kung magic naman, ganito siya. Okay? So, pwede nyo kung gusto niyo na mas may buhay yung ano ninyo pag charting kasi napakaganda naman talaga pag once na ganado ka pag wagas na nagcha-chart ka. So, pwede ninyong baguhin. So, dito naman, pag clinic ninyo yung sunod sa kanya, yung arrow, makikita nyo meron tayong trend line. So, ang trend line, ito yung line, okay? Pag ginagamit natin pag once na nagtatap tayo o kinokonek natin yung mga idea sa market or sa price. So, manotice nyo dito, ayan, pwede mo siyang magamit as line, horizontal man, or vertical. So, pwede nyo siyang magamit. Okay, so next dyan is meron tayong ray, hindi naman din yung nagamit. So, pwede kayong gumamit dito ng ano. So, kung horizontal line, pag once na clinic mo siya, magmo-mark agad yung horizontal. Dulo sa dulo to. No? So, hindi naman ako gumagamit din yan. So, depende sa inyo. Kung hindi pa kayo maalam sa trend line, pwede nyo gamitin yung horizontal para hindi na kayo mag-extend na mag-extend. No? So, meron tayong cross line, no? Pag once na clinic mo, actually, hindi naman din magagamit yan. Ang pinakagamit lang talaga dito is yung trend line. Okay, tandaan nyo yung trend line yung pinaka magagamit natin dito. Next, dito naman, ito yung ibang tools. Pinakauna natin yung fib retracement na tinatawag. Yung fib retracement, ito yung panukat ng 50%, okay, ng isang price o ng isang trend. So, soon malalaman nyo yan kung paano siya gamitin, no? Along sa topic natin, no? Hindi pa ngayon kasi basics lang yung inaano natin eh, mas advanced na to. So, dito pwede kayong gumamit ng mga tools na to kung if ever na makabisado nyo na. So, most likely ang ginagamit namin dito is Gunbox. Gunbox is parang box yeah. Pero edited na kasi yung sa akin eh. So, naka-customize na siya. Pero box siya, ganito siya, na meron siyang level dito sa taas, may level din dito sa gitna, may level din dito sa baba. So, ganyan po yung gunbox. So, kung magdo-drawing kayo, pwede nyo gamitin yon. Kung gusto niyo i-highlight yung isang certain na trend. Okay? So, dito wala na rin. Yung gunbox lang. Dito naman sa pattern, ito yung mga gumagamit ng mga Elliott wave, no? Harmonics, ito yung ginagamit nila. No, dito sila kumukuha ng idea. Kaso ako hindi ko alam to. Ang alam ko lang dito yung head and shoulder lang, no? So, pag once na tinap nyo yung head and shoulder, ganito yung mangyayari diyan. So, pag natap nyo yung head and shoulder,
kikreate siya ng left shoulder, head and right shoulder. Kaso hindi pa kayo makaka-relate diyan yung mga bago kasi advanced na yan. So dito, disregard nyo lang. So dito yung pinaka-importante, yung long position at short position. Okay? Kasi why? Kasi dito yung sukatan ninyo ng inyong entry. So, kung nakita ninyo, meron akong ginagawa na, o meron kami ginagawa na ganito, yan. So, panukat po siya. Let's say, for example, dito ka nag-entry. Ang red is, ano siya, significantly, ang tawag sa kanya is yung stop loss. Okay? Ito yung range ng stop loss mo. Pag once na yung price is gumalaw within or binasag niya tong level na to sa baba, it means stop loss ka. Okay? So, ito yung bracket mo kumbaga. Okay? Ito yung risk mo. So, ito namang taas is yung pinaka-take profit mo. Okay? So, dito nyo ma-adjust kung gusto nyo kumuha ng 1:2. Yan. So, pwede nyo i-adjust dyan. Dito nyo makikita yung RR o risk to reward ratio na tinatawag. So, dito nyo makikita, pwede nyo i-adjust sa 3. So, ito ang example ng long position. Ang short position naman is yung kasunod sa kanya. Yan. So, kung short position naman, example dito, yan. So, ang stop loss is always yung pula. Kung anong level yung stop loss nyo. Tapos, take profit nyo is yung dulo. Meaning, pag once na yung price, binasag niya itong pinakadulo ng green, automatic take profit ka. Pero pag once na binasag ng price yung red, okay, inuna niyang basagin to, automatic stop loss ka. Okay, yan po yung gamit ng short and long. Ginagamit to sa trading view para at least may record kayo kung anong nangyari dun sa trade na ginawa ninyo. So dito, price range, ginagamit ko din to, panukat kung, let's say for example, gusto kong sukatin yung example mula dito hanggang dito. Kung gusto niyo sukatin, makikita niyo po diyan, meron tayong ay hindi pala to. Price range pala to. Yung date range, I mean. So kung gusto niyo sukatin mula dito hanggang dito, so makikita ninyo na yung buong ano na to, trend na to is nagprint ng 233 bars, 4 days and 6 hours and 15 minutes sa bago natapos dito. Okay, mula dito hanggang dito is 4 days and 6 hours. Okay, so pwede niyo po siya masukat kung ilang araw siya or ilang hours na nag-ano diyan, naglalaro or nagte-trending diyan. Okay? So yan. So next, wala na rin dito. So dito naman yung ibang mga function. So meron tayo ditong um brush, which is dito yung parang drawing yan. Yan yung brush na tinatawag. And then kung mag-ano ka, like for example kami is nagtuturo kami, gumagamit kami ng brush para mas mabilis. So highlighter, pwede kang gumamit ng highlighter, which is ito. Ganyan yung ano niya, function niya. Kung mag-highlight ka ng isang market or isang price action. So dito rectangle, ah yan, yung rectangle yan. Pwede niyo yung extend ganito ganyan. So pwede kayong maglagay ng ano, so dito tayo sa rectangle mismo. So kung magkakahon ka ng price, ganyan yung pagkahon niya. Oh. Gusto mo makita lang yung loob, kasi dito ka lang magte-trade, para at least highlighted siya, separated siya sa the rest. No? So yan po yung rectangle. Yan. So pat, ito yung ginagamit natin na pang ano, pang sunod sa trend. Yan. So yan yung pat natin. Yan. So yan yung path. Pwede nyo gamitin yan pag once na sinusundan ninyo o gusto nyo malaman kung nasaan na kayo sa trend. So mayroon din tayong arc, may circle din dito. Ang dami pwede nyo magamit. Dito yan sa brushes na, dito sa brushes, dito sa text. Dito nyo yan, dito pala. Taas, pang-apat. Dito nyo yung makikita, pang-5. So next naman yung text.
Yung text dito pwede ka magsulat, okay? So let's say for example, may certain level ka na gustong sulatan, pwede mong i-click yung text tapos i-ano mo lang, i-align mo lang doon tapos magsulat ka. Okay? So pwede po 'yun pag dito sa text. So notes, ako hindi na ako gumagamit nito, flag mark. Example, kung gusto mong kung may trip mo lang, no? Lagyan mo ng flag yung TP mo, di ba? Kasi panalo, ganun. So pwede. Then, meron tayong emoji. Ayan, gusto niyo maglagay ng emoji. Sample yan. Gusto niyo ilagay yung emoji dito. Yan. Pwede po yan. Okay, dito po yan sa emoji na section. Madami ko yung pagpipilian dito. Wala na rin dito. Zoom na lang din tong natira. Then ito is yung magnet. Okay? And then, ito naman guys, ilalak niya yung mismong ano mo. Para hindi mawala, pwede mong ilak. Okay? And then yung delete, kung example, madaming sulat tapos ano na, ayaw mo nang balikan yung mga sulat na yon kasi marami na, click nyo lang to tapos remove drawing lang. Kung ilan yung drawing na nilagay ninyo, dito rin ninyo makikita yon. Yan. So delete all drawing para mawala o maging malinis ulit yung inyong market. Okay? So nagets? So bago tayo mag-proceed sa tawag dito, MT5. So nagets ba? Okay, yung iba, syempre, yung mga first time yung tinatanong ko, nagets nyo ba? I think gets naman ng mga first time. So, next in the line naman is yung MT5. So, magsi-switch lang ako ng device. Hintayin nyo na lang ako. Alright? Kasi sa cellphone lang yung ano. Kasi iba kasi yung function sa laptop na MT5 kasi sa cellphone. Recording in progress. Progress. So, andito ako. Low. Nag-echo. Wait lang, i-leave ko lang to. Hello. Yan. So, rinig ba, rinig? Oo nga eh. Okay na sir, rinig na rinig. Ah, ano yun? Yan. Zoom kan ba screen? Wait lang, inaayos ko pa yung ano dito eh. Yan. Yan, nakikita na ninyo. Nakikita na. Nakikita na. So, nasa cellphone tayo guys. So, pupuntahan natin yung MetaTrader 5. So, ito na yung tutorial kung paano niyo ma-access yung ano. Kasi ang MT5 dito tayo mag-place ng position natin. Ang trading view, doon lang tayo mag-analyze. Pero ang execution natin is MT5. So dito, manotice niyo marami tayong mga buttons na makikita dito. May makikita kayo ditong quotes sa baba, may chart, merong balance dito, meron tayong history, meron tayong message. So let's say for example, pag clinic niyo yung quotes, makikita nyo dito yung mga specific na mga uh, tawag dito, yung specific na mga instrument na gusto nyo i-trade. Kung gusto nyo mag-add, click nyo lang tong plus sign sa taas.
And then dito, hanapin nyo lang. Kung volatility, hanapin nyo yung volatility na indices. So which is ito sa baba, pangalawa. So i-click nyo lang yan. Tapos hanapin nyo na dito yung gusto ninyong volatility na gustong i-add. Pag once na nag-add kayo, i-click nyo lang yung plus sign sa gilid. Pag kung mag-check siya, automatic naka-add na siya sa mismong MT5 nyo. Let's say for example, itong volatility 51S is naka-check. Yung volatility 50, i-click ko yung plus sign, then pagbalik ko dito, sa pinakababa, makikita ko na siya. So andito na siya sa baba. So pwede na ninyong iti siya. So sa chart naman, ito yung mismong chart. Okay? So yung iba, nag-analyze sa MT5, yung iba, trading view, pwede din, walang problema kung gusto niyo mag-analyze dito. Ang ano lang kasi, ang pinaka ano lang sa MT5, kasi ano lang, limit lang yung pwede nyo magamit ng mga tools. Hindi katulad sa trading view na madami. Dito limit lang. Okay? So ayan. So dito sa taas, may makikita kayong sell and buy. And then yung taas, meron tayong indicators. Yan. Kung manotice nito yung indicators, yung parang ano na yan. Tapos meron tayong time frame. Pag click nyo yung time frame, yan, nakikita nyo kung anong time frame kayo nag-execute. Ito naman, yung bilog, ito yung pwede kayong mag-limit. Okay? So let's say for example dito, makikita ninyo, kung gusto nyo market execution, pag sinabing market execution, pag once na nag-click ka ng buy, automatic magbabay siya. Okay? So manotice nyo, nag-buy na siya. Okay. So kung nag-click naman ng sell, automatic mag-sell siya. So ayan. So pag once na buy limit yung ginagawa mo, example, kung magpa-buy limit ka, pwede mo siyang i-place dito. Okay? Pag nag-place siya, automatic, ang mangyayari, pag once na yung price o yung current na price action is umabot dito sa buy limit mo, automatic magbabay siya. Okay? Yan yung buy limit sa mga newbie. Okay? So ang sa limit, same lang din, vice versa. Sa limit is pag once na yung price is umabot sa certain level na to, itong sa limit nyo, pag once na umabot dyan, magsisell siya. Okay, yan yung mga tinatawag na limit. Limit order na tinatawag. So pwede po kayong mag-limit. So meron din tayong buy stops. Okay. Ang buy stops, yan. Dito naman siya sa taas. So pag once na yung price umabot dito, matitrigger yung buy stop mo. Okay? So matitrigger siya, magbabay siya. Same din sa sell stop, which is sa baba naman. So kung yung price, example, nakapag-limit ka dito, na-late ka na, dito na yung price, pwede ka mag-sell stop din dito kung ayaw mo mag-market execution. Yan. So after nyan, is yung buy stop limit. Same lang din naman sila. So pwede mo siyang kumbaga ano na to kusang gagawa o lalabas yung buy stop limit mo and then yung stop limit ng price mo. So example, kung tama yung pagkakaintindi ko, pag once na ito yung unang na-trigger, mawawala na yung buy stop limit mo. Okay? Pag na-trigger to ng price is mawawala yung ano mo, ang order mo dito sa taas. So yan yung pagkakaintindi ko. Okay? So correct me if I'm wrong na lang guys. Sa all about sa buy stop limit. So ang tinuturo ko lang is kung paano ninyo ilagay yung ano ninyo. So, close na natin lahat. Close all naman. Yan. So ganyan lang. Close lang natin to. Delete na natin. So ayan. So clear na naman ulit. So paano naman coach pag example nakapag ano na ako, nakapag entry. Example, nag-sell ka. Yan. Paano ko coach ilalagay yung TP at SL ko? So unang-una yung gagawin, ang unang ilalagay ninyo yung TP. I-click nyo lang yung mismong entry nyo. Tayo makikita nyo dito, meron tayong SL and TP. Okay? So pag click nyo yung SL, automatic makikita nyo dito, nag-mark siya. So dito sa pinakagilid, sa right side, makikita nyo kung yung magkano yung value ng matatalo mo. Pag once na yung price na to is umabot sa level na yan, so pwede mo siyang i-adjust. Okay, pwede siyang bumaba, pwede pang mas tumaas. Kung example, ito yung pinaka-limit mo,
or yung SL mo, pag once na yung price is tumama dito sa pinaka-peak sa SL mo, automatic matatalo ka ng $53.10. So calculated na po siya automatic. Okay. So, kung example naman, gusto nyo maglagay ng TP, so, example, gusto nyo mag 1:2. So, titingnan nyo lang yung SL nyo. 53 plus 53 is 106. So, dito yung TP2. Kung gusto nyo mag-fix RR, ganito yung pag-calculate. TP2 yung 106 kasi 53 plus 53 is 106. Di ba? And then, kung maglalagay kayo ng TP1, kung magkano yung SL nyo, yun din yung TP1 mo or TP1 nyo. So meaning, sa 0.9 na lot size, pwede kang matalo ng ganito kalaki, pwede ka ding manalo ng ganito kalaki. So kung ayaw nyo mag-over risk, pwede nyo babaan. So automatic, magbabago po yung calculation yan pag binabaan nyo. So let's say for example, 0.1, ito yung pinaka-minimum, magsisell tayo. So, ilalagay natin yung SL natin. So, kung manotice nyo, kasi 0.9 kanina, nasa 53. Pero, dahil nga, yung ano ninyo, yung lot size nyo is bumaba, sumababa rin yung risk. And then, mababa din yung profit. Okay, the more you risk, the more high you risk, the more profit. Pero kung gusto niyo na as in ano lang, lalo na sa mga beginner, so advice ko, ang pinaka-advisable is yung minimum risk, 0.1 para sa step index. Yan. So dito nyo po babaguhin yung inyong lot size. Okay, so kung hindi nyo alam kung ano yung pinaka-minimum ng instrument na yan, click nyo lang tong arrow. Ayan, so kung ma-notice ninyo, dito pwede ka mag-add 0.1. So dito, ma-notice ninyo, pwede kayong mag-add. Pag once na clinic nyo yung plus 0.01, mag-a-add siya ng another 0.01. Ganun. So 0.2, 0.3, 0.4, so habang lumalaki, no? So lumalaki din yung ano, yung risk. So pero 0.01 lang talaga yung pinaka ano niya, uh, risk or pinaka ano niya, pinaka minimum lot size. Yan. So manotice nyo, ayan, nakikita ninyo, kung manalo ka, target mo yung SL mo, example dito, tapos yung TP mo is 106 o dito sa 108. Pag once na done na ninyong i-edit, pwede nyo i-click tong arrow na blue. Pag click nyo yung arrow na blue, makikita nyo to, and then click nyo lang yung modify. Yan. Pag once na nag-done na siya, kung titingnan mo dito sa entry mo, pag click mo siya, meron na siyang specific na SL at meron ng TP para hindi na manual yung pag-type mo. Okay? Ganun po siya para mas mabilis kaysa sa i-type mo pa. Okay? So yan po yung isang ano niya. So ito guys, baka makalimutan nyo, itong parang nakikita yung box na merong blue at red, pag click nyo yan, ma-hide yung ano ninyo, buy and sell. So maganda to para mas, kung example, nasa labas ka, tapos nakalimutan mo na i-off yung cellphone mo, baka mapindot mo yung ano mo, yung screen mo at di mo na namamalayan, nagtitrade na ng kusa yung ano mo. So, pwede nyo siyang itago. Kung once na gusto nyo i-trade, pwede siya ulit buksan. Yan. So, yan po yung pinaka ano natin, MT5 na tutorial. So, balik na tayo dun sa ano natin. Wait lang guys, balik ako dun sa ano ko. Yun lang, hindi na ako makapasok dito na lang. So, if ever na meron kayong questions, please type in. If meron kayong clarifications or suggestions na pwede kong ituro pa, so i-ano nyo lang,
i-voice out nyo lang dito sa chat. Or else, pwede kayo mag-open mic for your comfort. Kung gusto niyo mag-open mic. So, depende po sa inyo kung ano yung prefer ninyo. Please type or mag-ano po kayo, mag-ask ng question. Ano yun? So, I think Coach Nep, pwede mo nang i-stop yung recording din. Kasi yun